Marami kayong naidagdag na suggestions doon sa comments about sa common misconceptions ng ibang tao about sa musicians. And meron din ako mga additional na naisip. Kaya ito yung part 2. Unahin na natin yung mga maraming nag-comment. Number 1, akala pagka musician addict. Hindi ko lang kung saan nagsimula yan o nang galing yan, pero nakakapagtaka. Hanggang ngayon, meron pa din ganyang stereotyping. Hindi naman po ganun yun. Marami pong matino. Number 2, ito maganda. Akala pagka musician, automatic babaero yan o chick boy. Sa totoo lang, mahirap po talagang sagutin to, pero ang masasabi ko lang, karamihan ng musicians ay passionate. Yan. Number 3, akala yung musician, videoke. Madalas to kasi sa events, pagka may isang guest na kumanta, mamaya may susunod, may pangalawa, may pangatlo, hanggang sa nakapila na yan. Wala, hanggang yung gig, parang naging videoke na lang. Number 4, akala lahat ng musicians marunong magbasa ng notes. Well, hindi po. Hindi ako, tumutugtog na ako, pero hindi pa ako marunong magbasa nung bata ako. Pero yung iba kasi by ear, may iba reader o basador. Meron din naman parehong magaling tuminga at saka magbasa. Number 5. Ito, akala nila mumurahin yung instruments ng musicians. Tapos pagka tinanong sa'yo, biglang mapapa, ano? Ang mahal naman pala niyan. Kaya please lang po, pwede nyo naman tignan, pero huwag nyo namang hawakan o galawin sa stage. And nakisaway po pagka yung mga bata ginagalaw nila. Which brings us to number 6. Akala mayaman ka agad pag may mamahaling instrument. Hindi nila alam, minsan hulugan pa yan. At saka, okay, ang tagal pinag-ipunan yan. Kaya tignan nyo po, talagang para lang mai-deliver namin yung talagang quality na tunog, nag-i-invest po kami dyan. Number 7, akala gusto namin lagi lahat ng tinutugtog. Hindi po palagi . Kasi minsan nangyayari parang trabaho na lang talaga. Lalo na pagka paulit-ulit mo na tinutugtog. Pero minsan, kailangan kasi trabaho mo. Ang ibig ko sabihin, nababurnout din po kami. Number 8, akala pagka musician, automatic, marunong agad mag-ayos ng sound system. Halimbawa sa events, merong speaker na ayaw tumunog. Parang ikaw agad yung maiisip na mag-aayos. Ikaw, tingnan mo nga itong speaker. Well, marami naman po marunong, pero hindi po automatic na sa amin yun . Tsaka hindi kami obligado. May ibang tao po na naka-assign dapat para dyan. Number 9, akala pare-pareho lahat ng musicians. Hindi rin po. Parang doctors lang din yan, di ba? Merong surgeon, may cardiologist, may pediatrician. Pare-pareho silang doktor pero magkakaiba ng specialization. Ganon din sa musicians. May classical, may jazz, may pop, may rock. Merong by ear, tumugtog, may basador, gaya ng nabanggit ko kanina. Merong hobbyist, merong professional, merong solo performer. Merong isang fixed na banda lang yung sinasamahan. Meron din naman session musician. Ibig sabihin po noon, marami silang sinasamahan na grupo or kasama. Okay, and finally, number 10, akala kapag magaling tumugtog, automatic magaling na rin magturo. Magkaibang skill set din po yan . Hindi kagaya ng lahat ng magaling maglaro na player, magaling din mag-coach. Anyway, normal lang naman siguro talaga yung mga assumptions ng mga non-musicians sa atin. Kaya nga ito, binabahagi ko sa inyo para mas maintindihan nyo po. So, pakishare na lang po ulit and pakicomment na lang. Baka meron pa uli kayong naiisip. So, tignan natin. Malay nyo, baka umabot pa tayo may part 3. So, salamat po uli sa oras nyo.